Project natin? Papako natin to yung geisha. Geisha, okay. Pero wala akong problema dito. Itong tatanungin mo kung paano ko parang mabubuo siya o... Okay, madali naman yun. Yun lang. Didiskarte na lang natin. So, pero hindi ko siya, ayaw kong papasama to. Ito parang, hindi ko to kasama. Okay, sige po. Bali itong mga part na to is iiwasan natin. Pero ito, nadamay ko na. Okay mo na idamay. Ito lang, wag lang to. Okay, sige. So, ibig sabihin dito, kasama ito sa design. Gawin na pero natin. ito, wag iwasan mo dito. Yes po. Ito lang. Kahit itong mga to, may dami sa design. Kasi oriental siya eh. Bali, ang ano ko lang dito, iingatan itong mga to. Ito lang dalawa. Tapos ito, dami na to sa design. Papayagan mo, chest up. Ito gagawin natin. Isang karakter na kagad to, na geisha. Para mas kitang-kita mo siya kahit malayo. Pwede ba ang tingin niya is dito sa loob? Yes po, ganun po talaga gagawin natin. Ayaw ko nung dalawa na nakaharap. Gusto ko dito parang, yun lang. Pati lang mga geisha to, sana. Ha? Isang geisha na to lalagyan natin, di ba? Isa lang. Tapos, siguro, kung lagyan ng halimbawa, discartean na lang natin ng ano. Pero may cherry blossom pa rin niya kasi para... sige, yun. Wala nang problema. Para ma-corporate lang natin yung... buo. Kasi ito buo. Kasi meron siya mga cherry blossom. Kompleto na ako ng kuhan. Para mabuo lang siya. Isa lang na rental. The rest, spreehan tayo. Para lang magbuo. Mapagsama natin siya. Okay? Sige. Sige sir, search muna ako ha? Sige. So, ganyan po ang mangyayari sa kanya. Okay. Tama? So, mas medyo may pagkatali. Tapos dito, maliles talaga yung mga background na sinasabi mo. Ayaw mo ng mga, yung... Dito, ang background yan, parang smoke na lang. Kasi... So, subukan natin siyang burahin ha. Buburahin ko yung... Ano sa kanya, nakapaligid para... Imagine mo na nasa braso mo na siya. Eksaktang mahaba. Okay. Di ba? Ngayon, hindi, ito, kahit paano, nakadikit siya sa ano mo, sa dati mong tattoo. So, ganyan din dapat gagawin natin. Okay? Okay, good. Yeah, good. Good day mga pade at panibagong araw na naman. Ang project pa natin dito mga boss ay isang custom design na black and gray. Bali, oriental po ang gagawin natin piyesa ngayong araw mga bossing ha. At ang karakter na gagamitin natin dito ay yung geisha. Ito kasi request ng ating bossing. So dito mga bossing, mas piliin na lamang po yung classic na geisha. Hindi yung typical na geisha na madalas yung nakikita mga bossing na maraming bordoloy ha. Dito ay classic na geisha po ang gagamitin natin kasi nga po iteterno natin ito doon sa kanyang lumang tattoo. So yun mga boss, ito yung project natin ngayong araw. Bali, meron tayo itong half sleeve na black and gray. Bali, geisha po yung karakter na gagawin natin dito mga bossing ha. Tapos talagang traditional po yung aming gawa nga dumikit kami dito sa kanyang dating tattoo para maging balance lamang po. At ito ang request ng ating bossing from Batangas. O, di ba? Dinay tayo. At shoutout doon sa mga kaibigan natin dyan sa Tiga Batangas. Uli po mga bossing, ito yung project natin ngayong araw. Meron tayong half sleeve black and gray, Japanese Oriental. Game! At ayun na nga, game na tayo. So dito mga bossing, gagamit tayo ng 5 klase ng needle. At panoorin nyo po ito ha, lalo-lalo doon sa mga kaibigan natin na nagsisimula pa lang sa pagtatato. May kita nyo po kasi dito mga bossing, yung iba't ibang klase o lapad ng karayo na gagamitin natin. At para saan ito? So dito mga bossing, kung mapapasin nyo, ito na po yung 27RM. Tapos yung kaninang maliit na nakita nyo mga bossing, yun naman po yung 15RM. At yung pinakamalapad mga bossing, ito naman po yung 29RM. O diba, mukha bang nakakatakot mga bossing? Pero hindi po ha. Mapagmahal po yung mga karayom natin. So dito naman po mga bossing, ito naman po yung 14RS. So yan po yung ginagamit natin kapag tayo ay nililinya na makapal. At ito naman po yung 7R kapag tayo ay gumagawa ng mga pinong linya. So mas manipis po yan mga bossing ha. Kaya kung titignan nyo maigi, mapapansin nyo po na mas makapal yung isa at isa naman po ay mas manipis kasi nga po yung pong RS mga bossing ay nakabuka. So sa part na to mga bossing, uunahin na natin yung RS na madalas natin ginagamit ha. Ito yung ginagamit natin kapag tayo ay naglilinya ng makapal. So minsan mga bossing, ginagawa natin dito is double pass kapag gusto ko talaga ng mas makapal na linya. Pero mga bossing, dahil nga simple lamang po itong gagawin natin, kaya gumamit lamang ako ng single pass gamit ang ating 14RS. Dito kasi mga bossing, nasanay na tayo na gumagamit ng makakapal na linya dahil nga madalas naman po na ipinapagawa ng ating mga client dito ay yung mga oriental o kaya mga neotrad na piyesa at Polynesian. Kaya kahit paano mga bossing is nakabisado na natin kung paano gamitin ang mga RS. Dito naman mga bossing, gumamit tayo ng mas malapad na needle na. Ito naman po yung 29RM. So dito mga bossing, bakit ba tayo gumagamit ng 29 na RM? Para bossing is mabilis po matapos yung ating mga project. Kasi mga bossing ha, kung gagamit tayo ng halimbawa ng
15 RM. Tapos ganyan kalapad po yung shade natin mga bossing, no? Siyempre mahihirapan po tayo at matatagalan po at makikita po yung kamot ng mga needle natin na ibig sabihin ng mga bossing is maliit po yung klase ng needle na ginamit natin habang tayo ay nag-shading. Kaya I suggest mga bossing, lalo na kapag kayo ay gumagawa ng malalapad na shading mga bossing, ay gumamit din po kayo ng malalapad na needle. Yung po yung mga purpose kung bakit iba-iba po yung size ng ating mga needle nang sa ganun is kahit paano is mapabilis po yung trabaho natin. Kaya kung mapapansin nyo dito mga bossing is gamit na ganit po yung 29 RM natin dito. Gawa nga ng, syempre malalapad po kasi yung ating mga shade dito at kailangan ko po ng medyo maninipis na shading lang kasi nga po is gumagawa tayo ng black and gray at kailangan paano mga bossing ay hindi po maging madilim yung shading natin at maliban dun mga bossing ay maging malambot po yung ating shading na ginagawa. Kaya madalas po ay RM ang ginagamit natin at gustong gusto ko po talaga na malalapad na needle. At meron po tayong pinakamalapad na needle mga bossing ha. Meron po tayo dyan na 49 RM. So masarap din po yung gamitin mga bossing. Lalo na kung ganyang mukha, ano yung ginagawa o kaya mga background na malalambot mga bossing. So napakasarap din po yung gamitin. Pero dito mga bossing, hindi natin kailangan pang ilabas pa yung 49 RM kasi mga bossing, kayang-kaya na po ito gawin ng ating 29 RM. At doon naman sa 15 RM na gamit natin mga bossing, ito yung ginagamit naman natin panungkit o pag gumagawa na tayo ng mga maliliit na detalye. At ganun din po yung ating 27 RM mga bossing ha. Kasi minsan kapag masyadong malapad yung ginagamit natin tas tayo ay nanunungkit, syempre nagpapatagal po yun. Kaya dapat mga bossing, kung maliit lang naman po yung isi-shade ninyo, dapat maliit na needle lamang po yung gagamitin nyo. At kung malapad naman po ang shade ninyo mga bossing at sanay kayong gumamit ng malalaking needle, mas okay po yun mga bossing ha. So sana po nakatulong po yung ating mga simpleng tip lalo na doon sa mga kaibigan natin na nagsisimula pa lang sa pagtatattoo. So ito pala ang ating finished product mga boss at total of 6 hours. O diba? Grabe antibay ni sir. Saludo kay bossing ha. Sa may mga may katanungan, message lang po sa ating Facebook page sa Tattoo. Yun lamang po. Maraming salamat!